Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 5. Basahin po natin muli ang verses 1 to 18. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 18. Nakita na po ba 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 18? Say amen. Verse 1, But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, kayo po. For when they shall say, peace and safety, then sudden destructions cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Verse 4. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Verse 6. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Verse 8. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvations by our Lord Jesus Christ. Verse 10. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. Verse 12. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Verse 14. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Verse 16. Pray without ceasing. Verse 18. Altogether ready, read. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Lahat ng aming pagkakamalit kasalanan, ito'y inyo pong nalalaman. Wala po kaming may tatago sa iyo. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong buhay. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Alisin mo po, sawayin mo po ang anumang gawa ng kaaway upang hindi po mahadlangan ang pangangaral po ng inyong pong banal na salita. Salamat po sa gabing ito. Tunay na napakarami ng dapat naming ipagpasalamat. Nawa, turuan mo po kami, tulungan mo po kami na talagang magawa po naming magpasalamat sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Maging ito man po ay maganda o masama sa aming pong paningin. Nawa, magawa po naming magpasalamat sapagkat ito po ang nais mo po sa iyong mga anak sa bawat mananampalataya. In everything, give thanks. Nawa po, Panginoon, patuloy naming makita ang inyong pong kabutihan katapatan sa kabila ng mga pagsubok, problema na aming pong pinagdadaanan. Tunay na ikaw po ay nananatiling tapat, mabuti sa lahat ng iyong mga anak. Salamat po, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, itago mo po ako, Ama, sa inyo pong likuran. Wala po akong ibang hinahangad, kundi ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko po na patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Ganon din po, igawad mo po sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At sa gabing ito'y dalangin din po namin, katagumpayan na inyo pong gawain sa Bawan, ganon din po sa Agoncillo at dito po sa Lemery. Salamat po, Ama, umaasat
nananampalataya na patuloy na mangyayari sa aming pong buhay ang inyo pong kalooban. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit, pasasalamat. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po maupo. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang sabi po ng verse 18, "In everything give thanks." Ito po yung title ng mensahe ngayong gabi po, na talagang tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Sa bawat bagay tayo po ay magpasalamat. Maaring tayo po ay dumanas ng napakatindi at napakalakas na bagyo na talagang marami pong bahay ang nasira. Marami po yung talagang sabihin na natin namatay. Ganun pa man sinasabi po ng talata, "In everything give thanks." Sa bawat bagay tayo po ay magpasalamat. Alam nyo po talagang kung iisa-isahin po natin ang gabing ito, kukulangin po ang ating oras sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kung ating pong titingnan ang ating pong buhay, simula nung tayo po'y maliit pa lamang, simula nung tayo po'y dumating sa mundong ito, tunay na napakarami ng dapat nating ipagpasalamat. At sa aking pong buhay, ang aking lubos na ipinagpapasalamat, una nga po ay yung buhay na walang hanggan. Yun po yung aking lubos na ipinagpapasalamat sa Diyos. Maring nagpapasalamat po ako kapag may mga provision, nagpapasalamat po ako kapag mayroon pong damit na nagbibigay sa akin, pero ang higit ko po yung pinagpapasalamat sa Diyos ay yung buhay na walang hanggan. So mga kapatid, mga minamahal, talagang sa ating pong panahon ngayon, marami po nahihirapan. Pero hinihingi pa rin po ng Diyos na talagang tayo po ay magpasalamat. It is required na talagang sa atin bilang tayo mga anak ng Diyos, na tayo po ay dapat nagpapasalamat sa Kanya. Ito po ay inaasahan. At katulad na lamang po doon sa Luke, doon sa 10 lepers na pinagaling ng ating Panginoong Hesus, iisa ang bumalik. Tama po ba? Iisa ang bumalik at ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ba 10? Nasaan yung 9? So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, inaasahan talaga sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na tayo po ay maging mapagpasalamat sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, 3 bagay po ang higit nating dapat pasalamatan. 3 bagay lamang po yung ating pag-aaralan ngayong gabi, sapagkat kukulangin nga po tayo sa oras kung talagang iisa-isahin po natin. Ano po? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 8 and 9. "But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation." So verse 9, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvations by our Lord Jesus Christ." Isa sa higit natin pong dapat ipagpasalamat sa Diyos, maaring ang ibang tao, ang ibang mananampalataya, lumubog ang kanilang tahanan sa baha at talagang nasira ang kanilang tahanan. Pero ang higit natin pong dapat ipagpasalamat sa Diyos, una, our salvation. Sapagkat ang bahay, talagang yan po ay nasisira, naluluma. Diba? At talagang maaring ito po ay kunin din talaga ng Panginoon, ng ating Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Pero yung ating kaligtasan, mga kapatid, we are saved. Tayo ay ligtas na talagang once saved, always saved. So ito po yung dapat nating higit na ipagpasalamat sa ating pong buhay bilang tayo po ay mga mananampalataya, bilang tayo ay mga Kristiyano. Maaring ang ibang bahay ay lumubog. Pero ibig sabihin lamang po nito, kung meron mang mga bagay na nawawala sa atin, ito po ay nakahanda ang Diyos na ito'y palitan. Nakahanda ang Diyos na ito po ay palitan. Doon nga po sa mataas na kahoy, may mga bahay na nasunog eh. Pero pinalitan. At maganda pa. At mas presentable pa. So yun po yung kabutihan. Nasunog man yung bahay, pero mayroon po naging kapalit. Kaya sa ating pong buhay, higit nating dapat ipagpasalamat yung ating pong kaligtasan. We are saved by grace. Di ba? We are sinners saved by grace. Tayo po yung mga makasalanan na ligtas sa biyaya ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal,
napakarami ng dapat po nating ipagpasalamat. Unang-una nga po yung ating kaligtasan. Sapagkat, tingnan nyo po yung ibang tao, marami talaga akong nakita sa amin sa Agoncillo. Lumubog ang bahay at ang kanilang mga sasakyan, magagandang sasakyan. Talagang ibinalandra, winasak ng baha. Kaya nga po sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya sinasabi ko po sa inyo na talagang hindi po ako naiinggit doon sa mga taong maraming sasakyan. Hindi po ako naiinggit doon sa mga taong magagandang bahay. Sapagkat aanhin ko yan. So hindi naman po madadala ito sa langit. Salamat kung mayroon tayong maayos na matutulugan. Salamat kung mayroon tayong maayos na natitirhan. So mayroon tayong kapatiran, hindi nagpapalaki ng bahay. Diba? Kasi nga, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito'y temporal. Pansamantala lamang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang higit po nating dapat ipagpasalamat sa Diyos, una ay ang ating kaligtasan. We are sinners saved by grace. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya hindi ko po hinahangad pa ang yumaman. Kung nagnanais man ako ng provision ng Diyos, kung nagnanais man ako ng budget, ito ay para mailagay, magamit doon sa gawain ng Diyos. So yun po yun kung bakit ako po ay nagpe-pray na magkaroon talaga ng provision, ng budget, sapagkat ako po ay naaawa sa gawain na hindi makausad dahil sa kakulangan ng budget. Sana mga kapatid, mga minamahal, lagi tayong thankful pa rin sa Diyos. Maaring wala tayo, kulang tayo sa material na bagay. Pero napakarami ng dapat nating ipagpasalamat. Unang-una ay ang ating kaligtasan. Salamat kay Kristo na talagang tayo po ay tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. At salamat sa Diyos, ang sabi po dito sa mga talata, for God hath not appointed us to wrath. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot, sa kanyang galit, but to obtain, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming maiiwan sa rapture, pero ito po yung ating panghawakan. Sinasabi po mismo ng salita ng Diyos, for God hath not appointed us to wrath. Pag nag-rapture, kasama ba natin ang ating sasakyan? Pag nag-rapture, kasama ba natin ang ating bahay? Hindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, higit po nating ipagpasalamat sa Diyos itong kaligtasan na mayroon po tayo. We are saved by grace. Kaya mga kapatid, wag malungkot. Maaring talagang lumubog ang bahay sa lupa, sa putik. Pero ang lahat ng problema may solusyon. Nandyan ang Diyos, God still in control. Siya pa rin po may control ng lahat ng mga bagay. Sana mayroon man tayong mga problema, may pinagdadaanan man tayo, tuloy lang po, sapagkat na kay Kristo ang tunay na kagalakan, na kay Kristo ang tunay na kapayapaan. So mga kapatid, mga minamahal, marami talagang pagsubok pa ang darating sa atin dito. Sapagkat ang pagsubok, wala pa tayo dito sa mundong ito, nandyan na yan. Sabi nga po ni Job, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Job chapter 1, verse 20-21. Job chapter 1, verse 20-21. Nakita nyo na po ba? Say amen. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, sa verse 20 ng Job, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Sa kabila ng matinding pagsubok na dumating kay Job, nawala ang kanyang mga halagang hayop, napakaraming hayop, yung kanyang mga kabuhayan, lahat po ito ay nawala sa kanya at namatay ang kanyang 10 anak. Pero sa kabila ng kanyang pinagdaanan, siya po ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. And then sinabi ng verse 21, and said,
Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, ang Diyos ang nagbigay, and the Lord hath taken away, ang Diyos din, ang Panginoon din ang kukuha. Purihin, blessed be the name of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y mga katiwala lang na mga bagay na mayroon po sa atin. Kung tayo'y binigyan ng sasakyan, binigyan tayo ng bahay, yan po ay mga ipinahiram lang sa atin, ipinagkatiwala lang po ito sa atin. Kaya ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din po ang kukuha. Blessed be the name of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para tayo ay tumigil, walang dahilan para tayo lumayo, dahil meron tayong kaligtasan, regalo ng Diyos. Ito po yung pinakamagandang regalo na ating tinanggap simula sa ating pagkabata. Kaya mga kapatid, be thankful. Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po. Kahit single pa, Kahit single pa kayo dyan. Kasama ako doon, Tuloy lang po, sapagkat tayo po yung mga ligtas. Amen? Kaya, kita nyo naman, nagpapatuloy pa rin po ako. I pray lang po, sama nyo po sa panalangin. Amen? Pangalawa po, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 5, tingnan nyo po, yung dapat nating higit na dapat ipagpasalamat sa Diyos, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. So pangalawa na dapat po nating ipagpasalamat, sonship. Yung ating pong relasyon sa Diyos, sonship. Na tayo po ngayon, simula nung tayo po tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ito po ay relasyon nating panghabang buhay. Na magkasalaman tayo, anak pa rin tayo ng Diyos. Kaya asahan po natin mga kapatid, mga minamahal, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Na kahit meron tayong mga kapatiran na nalubog ang kanilang bahay sa baha, sa putig, hindi pa rin po sila pinabayaan. Bahay lamang ang nawala. Salamat, buhay pa. Amen? Bahay lang ang nawala, pero ang buhay ay hindi. Ang relasyon natin sa Diyos kailanman ay hindi mawawala. Kaya talagang tayo po, kung talagang tayo po yung mga tunay na mga anak ng Diyos, patuloy tayong magpapasalamat sa kabila ng matinding pagsubok na darating sa ating pong buhay, na tayo po'y patuloy na lalapit sa ating Diyos. Amen? Katulad nga po nung isang leper na pinagaling ng Panginoong Hesus. So siya po ay bumalik, turning back, di ba? Bumalik siya sa Panginoong Hesus at siya ay sumamba at nagpasalamat. So kung tayo po ay mga talagang tunay na pinagaling spiritually, so tayo po ay patuloy na lalapit sa Kanya at magpapasalamat tayo sa ating Diyos. Ang sabi po ng Roma chapter 8, tingnan po natin ang ating pong Bible, chapter 8, verse 14 to 16. Sabi po dito mga kapatid, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tayo po ay pinapangunahan at nasa sa atin po ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos ang nagpapatunay, nagsasabi na tayo ay mga anak ng Diyos. Verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Tinanggap natin ang espiritu ng pagkupkop, whereby we cry, Abba, Father. Tayo po ay talagang mga anak na po ng Diyos ngayon. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God.
So mga kapatid, mga minamahal, nasa sa atin ang banal na Espiritu. Simula nung tayo po ay manampalataya kay Kristo. Kaya talagang isang tunay na Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu, kaya talagang siya po ay babalik at babalik sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung ikalawa na dapat nating tandaan, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya minsan nasabi ko na nga po sa inyo, nung pumutok ang bulkan, pinabayaan ba ako ng Diyos? Maaring iniwan ko ang aming tahanan sa Gonsilyo, pero madami pa rin ako natirhan. May natirhan ako libre na nga ang tirahan, libre pa rin ang pagkain. Diba? So, ganun po yung pagpapala ang biyaya ng Diyos, na talagang hindi ka pababayaan. Sabi nga ng mga talata, kung ang mga ibon nga, may mga pugad, may mga nasisilungan, kumakain, ay tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos? Diba? So, nung pumutok ang bulkan, napatira ako sa Rusi Balayan, at doon ay nakakaligo araw-araw, kumakain araw-araw. Pagkatapos sa Rusi Balayan, ay sa Riverview Bible Baptist Church Bawan. Pagkatapos sa RBBC Bawan, ay sa San Juan. Pagkatapos sa San Juan, ay sa farm. So, namroblema ba ako sa aking kakainin? Ay, pagdadating ako, may pagkain na nakahanda. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po yung biyaya ng Diyos. O, Brother Jazz, kain ka na. Ang dami pang pagkain dito. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Ito ang higit nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan, kailanman hindi tayo pinabayaan. Maaring ako'y nag-iisa pero kasama natin ang Diyos. Nag-iisa ako doon sa apartment. Ang kasama ko doon, ipis. Meron po doon isang ipis na talagang gagala-gala. Abay, natabi sa pagtulog ko. Buti pa yung ipis. Naks. So mga kapatid, mga minamahal, naglilinis po ako ng aking higaan, ng aking kwarto. So, ganun pa man, meron pa rin pong ipis. So ito po yung ating higit na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Maaaring minsan, nade-delay po ako sa pagbabayad sa apartment, pero ganun pa man, God will provide. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat malungkot. Dapat ay laging nakangiti ang mga Kristiyano. Dapat ay laging masaya ang mga Kristiyano at nagpapasalamat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. So tayo po ay mga anak na ng Diyos at kung tayo may mga anak na, ito po yung ating katiyakan na kapag tayo ay namatay, sa langit tayo pupunta. Ay ang iba, maraming ang sasakyan, malalaki ang bahay, saan kaya pupunta ang kanilang kaluluwa kapag sila'y namatay? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, we are sons of God. The next, verse 23, tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Last po, sa dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Verse 23, sabi po dito, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Pangatlo po na dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos, our sanctification. Yung ginawa ng Diyos na pagpapabanal sa atin. Yung ginawa ng Diyos sa paglilinis sa atin. Ang Diyos ang siya naglinis sa atin. Hindi tayo naging malinis dahil sa ating gawa, dahil sa ating katuwiran, kundi ang Diyos ang gumawa ng ating katuwiran. Ang Diyos ang nagpabanal sa atin. We are justified by faith. Ito po ang sinasabi ng mga talata, Roma chapter 5, verse 1. Ang sabi po, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 5, verse 1. Hindi po dahil sa ating gawa. Sabi po dito, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Sa pananampalataya po natin kay Kristo Jesus, tayo po ay inaring ganap, pinapaging banal po tayo. Alam nyo po, bago po magpatuloy,
Nais ko po kayong bigyan muna ng konting background dito sa Thessalonian Church. Ito po ay ang nagsimula po nito, ito po yung second missionary journey ni Apostol Pablo. Na ang kasama po niya dito ay si Timothy tsaka si Silas. Makikita po natin ang mga talatang iyan sa Acts chapter 17 verses 1 to 14. Na silang tatlo po ang nagsimula ng gawain dito sa Thessalonian Church. Kung bakit nagkaroon po ng mananampalataya dito sa Thessalonica, sapagkat sina Pablo, Silas, and Timothy, sila po ay nangaral doon patungkol sa kaligtasan na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. So yan po yung mababasa nyo po sa Acts chapter 17 verses 1 to 14. So mga kapatid, ang sabi po ng Acts 26 verse 18, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 26 verse 18. Verse 18, sabi po dito, si Kristo po nagsasalita, ang sabi po dito, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. So tayo po ay pinapaging banal, naging malinis sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Kung bakit tayo po ngayon ay nagkaroon ng katiyakan ng langit, bakit tayo ngayon ay naging malinis, hindi dahil sa ating gawa. Hindi ko sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti. Hindi ko sinasabing huwag nating layuan ang kasalanan. Dahil malinis na tayo dahil sa pananampalataya, ay hindi ko sinasabing huwag na tayong gumawa ng mabuti. Hindi ko sinasabing huwag na tayong tumigil sa kasalanan. Tayo po ay na-justified, tayo po ay inaring ganap, naging malinis sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ating gawa, hindi sa ating relihiyon, hindi sa pagsunod sa kautusan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang tatlo na higit nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung tayo po ngayon talagang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon po, paano ba yung pagpapasalamat sa Diyos? Ito ba yung lagi na lang bibigkasin ng ating labi, Panginoon, salamat? Ito ba yung lagi na lang sasabihin natin sa ating isip? Ako na may nagpapasalamat sa Panginoon, na kahit hindi ako nasamba, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Na kahit hindi ako nasunod sa Panginoon, ako naman yung nagpapasalamat. Yung ba yun? Na lagi na lamang bibigkasin ng ating bibig yung pagpapasalamat. So mga kapatid, if you are truly grateful for these wonderful blessings, if you are truly grateful for our Lord Jesus Christ, kung ikaw ay talagang tunay na nagpapasalamat sa ating Diyos, kasi ang ibig sabihin po ng thanks, ng grateful, to express. So kailangan makita, kailangan ipahayag natin. Ibig sabihin, hindi lamang po sa salita, yung tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Kasi marami pong Kristyano, lagi na lamang sasabihin nila, na kahit hindi naman ako nasamba, mahal ko naman ang Diyos. Diba? Sasabihin nila, nagpapasalamat naman ako sa Diyos. So mga kapatid, tinan po natin, if you are truly grateful for our Lord Jesus Christ, for these wonderful blessings, una, sabi po ng verse 11, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 and 14, tingnan nyo po, wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. So kung talagang ikaw ay grateful, nagpapasalamat ka dito sa blessings na iyong tinanggap natin. Diba? Kung tayo po'y tunay na nagpapasalamat doon sa kaligtasan na ating tinanggap, sa ating relasyon ngayon sa Diyos, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa katubos at kapatawaran ng ating mga kasalanan. So to express our gratitude, our gratefulness, we need to support one another. Support one another. Napakaganda po ng tema do sa kina Pastor Randy. Sa kanilang anniversary, dwell together in unity.
Sana sa mga pagsubok o problema na meron po tayo, sana'y makita pa rin sa atin na tayo po'y nagtutulungan, nagkakaisa. Na talagang sinusuportahan po natin ang bawat kapatiran. Support one another, support your pastor. Suportahan niyo po ang inyo pong pastor. Ipag-pray niyo po ang inyo pong pastor. Sana ito po yung makita sa atin na kahit mayroon tayong mga pinagdadaanan, na tayo ay nananatili pa rin po sa gawain ni Kristo, naglilingkod po sa Kanya. Sinusuportahan. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 10. O doon muna tayo sa verse 9. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." So, ibig sabihin, kahit may pinagdadaanan ka, may pagsubok tayo, huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. And then verse 10, tingnan niyo po ang verse 10 ng Galatians chapter 6 verse 10. "As we have therefore opportunity," habang mayroon po tayong pagkakataon. Amen po ba? Habang mayroon tayong pagkakataon, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Special po ang mga kapatiran na higit na dapat nating suportahan, tulungan ay ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sinasabi ng Bible na habang may pagkakataong tumulong, sa lahat ng tao tumulong. Pero special po ang mga kapatiran. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang ang tao ay dapat ginagawa na ng kabutihan habang buhay pa. Hindi kung kailan patay na, dadalawin. Kung kailan patay na, gagawa ng kabutihan. Dadalhan ng pagkain sa sementeryo. Dadalhan ng mga chocolate. Sabi ko nga, ibigay na lang sa akin eh. Mahilig ako sa matamis. Matamis magmahal. Yung. Mga kapatid, mga minamahal, ito po yung sinasabi ng Bible, let us do good unto all men, as we have therefore opportunity, habang may pagkakataon pa tayo. Kaya mga kapatid, yung inyo po mga mahal sa buhay, pakamahalin nyo na yan habang buhay pa. Ibigay nyo na ang inyo pong the best habang sila po'y buhay pa. Nagising ano? Para si Nanay Nelly, nagising eh. Okay po mga kapatid. So yun po mga kapatid, kung talagang tayo po ay grateful at tayo po'y talagang nagpapasalamat sa mga blessings na ating pong tinanggap sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, katubus at kapatawaran ng ating mga kasalanan, sa pagiging anak natin ng Diyos, at na tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya. We need to support one another, support your pastor. And then verse 9, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvations by our Lord Jesus Christ." Kung tayo po'y talaga nagpapasalamat kay Kristo sa kaligtasan na ibinigay po sa atin, we need to share the gospel of Christ. Ibahagi po natin, sapagkat nakakaawa ang maiiwan sa rapture. Nakakaawa po sila, yung mga maiiwan sa rapture. Sabi ko nga po, yung mga pagbahang ito, yan po ay warning ng Diyos. Babala ng Diyos. Ipinapaalala sa atin yung panahon ni Noah, na talagang nung panahon ni Noah, masama na yung tao. Ubod na ng sama ang mga tao. Hindi naniniwala sa Diyos. Ito po yung kasalanan talaga ng tao ngayon eh, na talagang ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, na sila ay naniniwala pa doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya talagang ang mga trahedyang ito po ay nagpapaalala sa atin ng galit ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to share the gospel of Christ. Ibahagi po natin yung ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ang Bible naman po talaga nagsasabi, malapit na ang kanyang pagbabalik. Hindi lamang po ibinigay yung date, hindi ibinigay yung taon,
Pero laging sinasabi ng Bible, malapit na. Kaya ito po yung panahon na talagang dapat na natin pong ibahagi ang kaligtasan, ang ebanghelyo ni Kristo. So kung talagang tayo po ay grateful, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 17 verse 5. Acts 17 verse 5. Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal sa verse 5, "But the Jews which believed not." So sa pangangaral po ni na Pablo doon sa Thessalonica, maraming mga Hudyo, maraming mga Jewish people ang hindi nanampalataya. Sa ating pong buhay, ganun din po. Sa ating pangangaral, pagbabahagi ng kaligtasan, marami din po ang hindi tatanggap. Marami din po ang hindi mananampalataya. Makakaranas tayo ng rejection. Makakaranas po tayo na talagang tayo po ay pagtatawanan. Ganun pa man, sina Pablo ay hindi tumigil. Yun po ay bilang ganti, bilang pasasalamat sa kaligtasan na kanilang tinanggap sa ating Diyos kay Kristo. Kaya kung tayo po'y tunay na nagpapasalamat sa Diyos, huwag din po tayong tumigil. Maraming tao ang hindi tatanggap sa atin, tayo tatanggihan, hindi tayo paniniwalaan. But still, continue. Tuloy po natin. Sabi po ng verse 5, "But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people." So mga kapatid, mga minamahal, meron man tayong problema o pagsubok, dumaan man dito si Christine, salamat sa Diyos hindi bumalik. Ano? At ganun din, salamat hindi dumaan dito si Leon. Tuloy lang po tayo na ibahagi po natin yung ebanghelyo ni Kristo. Kasi nakakalungkot, mabilis dumami yung mali. Kung sino pa yung mali ang katuruan, yung mga false doctrine, sila yung mabilis dumami. At talagang makikita natin sa kanila, parang sila pa yung nakikita natin na very supportive sa gawain. Kasi yun po yung Diablo di ba? Tingnan nyo yung Diablo doon sa Matthew 28. Ano yung ginawa doon sa Matthew 28 verse 15? Di ba? Mas nagbigay sila ng malaking pera sa pagpapalaganap ng maling turo. Yun po yun, na talaga ang Diablo gumagastos. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ano man yung ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong manghinayang. Kung ito'y para sa ikalalago, ikatitibay ng gawain, huwag nating ipanghinayangan ang mga bagay na ating ibibigay po dito. Yun po ay investment. So mga kapatid, share the gospel of Christ. And then, verse 22, kung talagang tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos kay Kristo, na talagang tayo po ay grateful, ang sabi po ng verse 22 ng 1 Thessalonians 5:22, "Abstain from all appearance of evil." So, we need to stay away from all appearance of evil. I pray na wala pong nanood sa inyo ng mga prosesyon, yung mga parada ng mga Halloween. Kasi yung po'y kasama din po sa sinasabing abstain from all appearance of evil. Huwag po tayong matuwa doon sa mga prosesyon o parada na talagang naka-costume sila na sila'y vampira, naka-costume sila na sila'y white lady, naka-costume sila na sila'y manananggal. Di ba? Sana walang Kristiyanong manunood ng ganon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po, kung sinasabi natin tayo children of light, tayo mga anak na po ng liwanag, abstain from all appearance of evil. So mga kapatid, kung ikaw ay talagang grateful, so yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ako ay tinulungan kasi sa ganang akin hindi ko kaya. Sa ganang akin hindi ko kaya magbago. Pero salamat sa Panginoon
ako'y kanyang tinulungan upang maiwasan na, malayuan na yung mga bisyo. Kaya idinaan ko na lamang sa pag-iinom ng kape. Kung gusto kong uminom ng alak, idadaan ko na lang sa kape, 5 tasa, 7 tasa sa isang araw. Kaya, yun, nasobrahan yata, kaya tumaas ang dugo, lumapot. So mga kapatid, so kung talagang tayo po'y grateful, layuan po natin ang anumang uri ng masama. And then verse 27, tingnan po natin ang verse 27 ng 1 Thessalonians 5:27. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. So kung tayo po ay grateful sa kaligtasan na ating tinanggap, doon sa buhay na walang hanggan na ating tinanggap, na tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon, we need to study the Word of God. Kasi doon po sa Acts chapter 17, tingnan po natin, balikan po natin ang Acts 17 verse 11. Sa pagbabahagi po ni na Pablo ng salita ng Diyos doon sa Thessalonica, tingnan po natin. Acts chapter 17 verse 11, nandyan na po ba kayo? Say amen. Sabi po dito, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily. Talagang binabasa po nila ang salita ng Diyos araw-araw. Kaya I pray huwag po nating pabayaan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami pa tayong dapat matutunan. Meron pa mga dapat na baguhin sa ating sarili. Ito po yung dahilan bakit kailangan po nating ituloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yung iba, natigil na eh. Eh pastor, natapos ko na naman yung basahin ilang beses. So ako yung natutuwa na narinig ko yung testimony ni Pastor Francis Esguera. I think 7 beses or 8 beses na yata niyang natatapos basahin ng Bible. Kaya I pray sa inyo po mga tahanan, huwag aalisin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag aalisin, sapagkat marami pa pong dapat baguhin sa atin. Marami pa tayong dapat matutunan. Hindi natin pwedeng sabihin, ay alam ko na yan. So dito po, ang mga kapatiran, sinasabi po sa verse 11 na talagang inaaral nila ang salita ng Diyos araw-araw. Kaya sana sa ating pong buhay, if we are truly grateful, kung tayo po'y talaga tunay na nagpapasalamat sa Diyos, kung may problema man tayo, basahin pa rin po natin ang salita ng Diyos. And then last, mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin 1 Thessalonians 5, verse 5. Sabi po ng verse 5, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. So mga kapatid, stay where you belong. Stay where you belong. Kayo po ay belong sa church na ito. Kayo po ay dito po nakakilala. Dito po kayo, sabihin na natin, ipinanganak na muli. Dito kayo na born again. Amen po ba? So stay where you belong. Sapagkat mga kapatid, mga minamahal, no perfect church. No perfect church. No perfect Christian. Wala pong perfect sa atin. Lahat po tayo ay nagkakamali. Kaya wag po tayo maghahanap ng perfect church. Wag po tayo maghahanap ng perfect pastor. Lahat po tayo ay nagkakamali. Kaya sa pagtatapos po, ang sabi po dito sa verse 12, ito po yung tagubilin, And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. So mga kapatid, namamanhik po dito si Apostol Pablo na ating kilalanin yung ating pastor. Kung sino yung talagang nagpagal sa atin. Yun po yun. Kaya sabi po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake,
and be at peace among yourselves. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po magpasalamat po tayo, mayroon po tayong church. Diba? Church na nagtuturo ng katotohanan. Church na talagang ipinapamuhay ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be grateful. The constant attitude of prayer will help the believer to maintain gratitude in the face of adversity. So mga kapatid, sana talagang pray without ceasing. Doon ay atin po may papakita na tayo po ay grateful, nagpapasalamat. Na kahit may kahirapan, pray pa rin po tayo at magpasalamat sa Diyos. To God be the glory, mga kapatid, be thankful. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, inilagay ako sa ministry. Kaya kung kayo po ay nasa ministry, kung kayo po ay nasa paglilingkod, sabi po ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So kung kayo po ay nasa ministry, tayo po ay inilalagay sa paglilingkod, magpasalamat po tayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat na kami po ay inyo pong inilagay sa paglilingkod. Hindi kami karapat-dapat. Ganun pa man, kami po ay inyo pong pinagkatiwalaan. Nawa, samahan mo po kami't gabayan sa aming pong paglilingkod. Matagpuan po kami na matapat na naglilingkod pa rin hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoong Sus. Na sana kahit mayroon man kaming problema, pagsubok na pinagdadaanan, makita sa amin, kakitaan kami, na kami tapat at buong puso na naglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga kapatiran na dumalo ngayong gabi. Umaasa po kami't nananampalataya, inyo pong patuloy na ditinggin ang kanila pong panalangin. Maraming salamat po. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen, Church. Tapos dadako sa ating offering sa church po, sa ating pastor na speaker. Kita po yung mukod pumikit para po sa panalangin. Maraming Diyos na takila po sa lahat, Lord. Muli, maraming salamat po sa gawain po ngayong gabi. Prayer meeting, pakikinig na yung salita po, Lord. Salita na aming pong narinig, patukol po sa pasasalamat. Isang kataga po, Lord, na dapat ay meron po lagi kami sa pananalangin, sa pasasalamat, sa mga kabutihan na binibigay mo patuloy sa aming pong buhay. Kaya Lord, muli, sa bahagi po na aming pagkakaloob, nawa, ang bawat mga kaloob ay isang pagpapala na aming pong magagamit sa lalo tigit na pagpapalagaan na po, Lord, ng kaligtasan dito po sa lupa. Salamat po, Lord. I-bless po ang mga kaloob na to at i-bless po ang aming guest speaker. Patuloy niyo po siyang bigyan ng isang gawain para po sa mga tao na nangangailangan sa lugar po ng mataas na kahoy. Salamat po, Lord. Ito'y samat dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen.
Salamat po Lord sa mga kaulog na to. Patuloy pong pagpalain ang iyong gawain dito po sa lugar ng Lemery at maging sa mga karatig bayan po. Ito yung sama dalangin, sama namin sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Okay para po sa ating mga announcement, mga ilang bilang lang po ito. Special numbers po natin, November 10 a.m., Brother Lawrence. Brother Lawrence, special number ka. Sunday a.m. Sunday p.m., Youth Men. Sa November 13, Wednesday, Sister Apple. Preacher next Sunday, worship service. Sa Wednesday po ay si Pastor Ernie Plabiano. Sunday a.m., Pastor Larry Samson. Sunday p.m., Secret, ang inyong pong abang lingkod. Song leader schedule, this Wednesday, Brother JB. Sunday a.m., Brother Joshua. Sunday p.m., Brother Lawrence. Sunday school, 9 to 9:45 po. Papatuloy po tayo. First fruit commitments. Ang atin pong pledge ay 743. Ang pumapasok po ay 178,000. Bible Institute. Mga estudyante dyan ng Bible Institute. 6 to 8. Bukas po, Thursday, 6 p.m. Okay, recognition of November wedding anniversaries and birthday celebrants, November 24. Sunod, Saturday Kids Class. Patuloy po ito, every Saturday, 9 a.m. Flower offering, kung gusto po natin mag-offer ng flower, pwedeng solo, group, or family, worth 500 po. Youth Ladies Fellowship, November 24. Lubo Vision, wala pa ito? Brad, wala pa ito, Brad? Balayan Visitation, pangunguna po ni Brother Ed, Friday, 2:30 p.m. Yung pong ating Father's Prayer and Breakfast, every Saturday, 5 a.m. po yan. We start preparing for our 33rd anniversary. December 8 po yan. Pero before po yan, may December 1 revival po tayo. Hope Thou in God. December 1, Speaker Pastor Ramil Hintay. 33rd Church Anniversary, December 8, and theme Back to the Basics, refocusing our core values with our walk in God. And we are raising money for the revival and church anniversary, 150,000. Ang pumapasok po ay 23,255 pa lamang. Speaker po natin is Pastor John D. Macasio. Church Retreat, December 29 and 30. Saan ba ito? Nunong Castro ito, balita ko. Ewan ko lang. RBBC Bawan 5th Anniversary. 3 p.m. po ito sa November 17. Pupunta po tayo. Pero sa Sunday, sa kanila pong revival, ay may speaker po sila. November 10, 2024, ang ating pong kapatid na si Brother Renner. Speaker po nila doon sa Bawan, Sunday. Sa linggo po ng umaga, may guest speaker po tayo, pastor from Cainta, Rizal, from Heaven of Grace Baptist Church, na si Pastor Larry Samson. Sunday po yan ng umaga, so punta po tayo lahat. Ano pa, wala na po tayong another announcement. So, Kuya Ed, closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Yumuko pumikit, tayo po ay magtatapos sa panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat dahil meron po pa kaming pagkakataon na sumamba sa iyo, makapagbigay sa iyo, makapagpuri, makapagpasalamat, at higit sa lahat ay makapaglingkod
At ginagawa namin ang lahat ng ito, O Diyos, sa tama naming motibo. Hindi kami po ay may bumalik sa amin, kundi ginagawa namin lahat ng ito dahil sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, sa laki ng utang na loob namin sa iyo, O Diyos, ilang malaman po namin, Panginoon, na hindi na kami parurusahan at mapupunta sa lugar ng impyerno, ay napakalaking tulong po sa amin, Panginoon, yun. Sa buhay na walang hanggan at sa kalagayan namin sa kabilang buhay, kapag kami po ay iyong kinuha, ay napakaganda, Panginoon, ng aming patutunguhan. Kaya, O Diyos, nawa nga po ay mausap sa puso ng bawat isa na laging alalahanin, huwag kalilimutan ang iyong ginawa sa amin upang kami po ay makapagpatuloy na lumaban sa hamon po ng buhay. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pong pag-uwian. Magkita-kita kaming muli, Panginoon, sa darating pong Biyernes at saka po sa Linggo. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ang lahat ng ito po ay dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.